Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag po tayo ay bumibili ng isang gadget or isang produkto, for example, o di kaya ay sa cellphone, magda-download ka ng isang app. Pagkatapos mo itong i-download, bago siya ma-install, kailangan mo munang mag-agree, sumang-ayon sa terms and conditions. Minsan, kapag bumili ka ng TV, yung papel na kasama nung TV, tinatapon mo lang, di ba? Wala tayong pakialam doon. Ang importante, nandyan na yung TV. Kahit nga yung papel, kung paano gamitin o buksan ng TV, minsan hindi natin binabasa dahil alam na natin paano i-operate ito. Doon sa papel na yun, nandun din nakasulat ang terms and conditions ng TV. Sa terms and conditions nakasaad doon, ano ang ine-expect natin sa produkto na ating binili. Nakasulat doon, ano yung mga bagay na pwede nating gawin at hindi gawin. At minsan nagugulat na lang tayo, lalo-lalo na kapag app, ang ating dina-download sa cellphone, magugulat na lang tayo, may bayad pala kalaunan ang ating dinownload na application sa cellphone. Magugulat na lang tayo, yung produkto pala na ating binili, kailangang may upgrade pala. Nagugulat tayo dahil hindi natin binabasa ang terms and conditions ng produkto. Sa ating pagiging Kristiyano, meron din po tayong terms and conditions. Mga expectations ng Diyos para sa atin, sa Kaniyang mga tagasunod. Ito po ang nakasaad, kapareho nito ang nakasaad sa ating ebanghelyo ngayon na famoso sa atin na the Beatitudes. Alam natin ang the Beatitudes, naririnig natin ng maraming beses. Yun nga lang, minsan, hindi natin naiintindihan. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit kailangan magsabi ni Jesus na sa aba ninyo? Bakit kailangan niyang sabihin na mapalad kayo? Kung ating palalalimin pa ang ating pagninilay, nakasaad dito o sinasabi dito, ano ang expectation ng Diyos sa Kaniyang mga tagasunod? Ano ang ine-expect sa isang Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa Diyos? At ito rin ang sumasalamin sa expected na ugali ng isang tagasunod ni Jesus. Ano ba ang expected na ugali sa isang tagasunod ni Jesus? Ang una, naniniwala, nananampalataya kay Jesus, sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, naniniwala ako sa Diyos, pero di mo namang kinikilala si Jesus. Para sa ating mga taga Peña Francia, tatanungin tayo, saan po kayo nagsisimba? Diyan kami sa May Pako. Ano po ang patrono o patrona ninyo? Hindi ko alam. Expected dapat sa atin na dahil dito tayo sa Peña Francia, alam natin na ang ating patrona, ang mahal na Birhen ng Peña Francia. Hindi tayo Santo Niño. Hindi tayo San Fernando de Dilao. Expected ng ibang tao, kung saan ka nagsisimba, alam mo sino ang patrono or patrona ng simbahan na iyong pinupuntahan. Para siyang terms and conditions, ang expectation. Sa ating pagiging Kristiyano, expected din sa atin, sa ating pag-uugali, na tayo ay tulad ni Jesus, magiging maawain, magiging mapagbigay, magiging mapagpakumbaba. Sa ating pagiging Kristiyano, ito ang isa sa mga bagay na ine-expect sa atin. Yun nga lang, maraming pagkakataon na dahil iniisip natin na ito na ang aking ugali, dapat ang ibang mga tao, ito rin dapat ang ugali nila sa akin. Gusto nating baguhin ang ugali ng iba na wala tayong kontrol. Para sa mga magulang, halimbawa, gusto natin na ang ating mga anak, kung ano ang ating ugali at nakasanayan, gagawin din dapat ng ating mga anak. Isa pong katotohanan na sigurado ako, lahat ng mga magulang alam ito. Hindi natin mababago ang ugali ng ating mga anak.
Pwede natin silang turuan, pwede natin silang impluwensyahan, pero ultimately, kung ano ang kanilang ugali, at kung mababago man ito o hindi, nakadepende sa kanila. Kapag nakita nila sa atin na tama ang ating ginagawa, pwede nilang maisip at mapagnilaya na, oo nga, masama pala ang ugaling ganito. Kailangan pala, eto ang susundin ko. Pero ang pagbago sa kanilang ugali, di natin pwedeng gawin yon. Hindi natin magagawa iyon. Kaya nga maraming pagkakataon, tayong mga magulang, nagagalit tayo sa kanila. Napakatigas ng ulo mo, hindi ka marunong makinig. Kasi gusto natin, baguhin sila. Na wala naman tayong kontrol sa kanilang pag-uugali. Minsan din, ang sitwasyon, gusto nating baguhin na maaayon sa gusto nating sitwasyon. Nung wala pa po tayo mga big ass fan dito sa ating simbahan, maraming pagkakataon po na may mga taong bibisita dito o kahit yung mga taga rito na sa atin na sabihin, Father, ang init-init kasi sa loob ng simbahan natin. Kaya pag summer, hindi kami nagsisimba dyan. Doon kami sa malapit na aircon na simbahan. Huwag na nating sabihin. Doon po kami sa malapit na simbahan na aircon. Kasi po ang init, hindi talaga kami makapag-focus sa misa. Totoo naman po yun. Totoo po yun. Kahit dito sa altar natin, 2 na ang electric fan namin, pawis na pawis pa rin kaming mga pare. Mas lalo na po kayo na nakaupo sa harapan, sa mga upuan. Ang sitwasyon sa loob ng simbahan, hindi natin pwedeng mabago. Mainit talaga. Wala tayong kontrol doon. Gustuhin man nating maging aircon ng simbahan natin, depende sa parish priest. Gustuhin man natin, pero wala sa kontrol natin. Yun nga lang, ano ang may kontrol tayo? Ang ating ugali sa loob ng simbahan. Pwede nating isipin na ang misa, isa pala siyang sakripisyo. Bakit ako nagsisimba? Dahil ang misa ay isang sakripisyo. At dahil ang misa ay sakripisyo, pwede kong sabihin sa aking sarili na hahayaan ko na napagpawisan ako. Hahayaan ko na mainitan ako. Gagawin ko na lang itong sakripisyo alang-alang sa mga kahilingan, mga intensyon na aking dinadala sa loob ng misa. Ang pagsisimba ko ay isang sakripisyo na. Ang pawis, ang init sa loob ng simbahan, idadagdag ko sa aking sakripisyo ng pagsisimba, alang-alang sa aking mga kahilingan at intensyon sa loob ng misa. Pwede pong ganon ang ating ugali. Ang mayroon tayong kontrol, ang ating ugali. Ang wala tayong kontrol, ang sitwasyon kung saan tayo nandoon. Kaya mga kapatid, siguro isang magandang paalala sa atin ang Beatitudes na sinabi ng ating Panginoon ngayong araw sa ating Ebanghelyo. Nagpapaalala sa atin sa pag-uugali na ine-expect ng Diyos sa isang Kristiyano. At dahil ito ang expectation sa atin, ito dapat ang ating aalamin. Ito dapat ang ating sinasabuhay. Ito dapat ang ating ginagawa. At ang pag-uugali na ito, na nasa sa atin, ito yung may control tayo. Kung ano man ang nasa labas natin na wala tayong control, hindi natin mababago. Pwede lang nating impluwensyahan, pero ultimately, tayo, ugali natin, ang magdidikta sa atin kung ano ang magiging pakikitungo natin sa isang sitwasyon o sa isang tao na ating makakasalamuha. Gusto kong tapusin ang aking pagninilay sa isang kaibigan ko, or hindi ko siya classmate, contemporary ko sa seminaryo, na nung nakaraang eleksyon, the previous election, tumakbo bilang konsehal sa kalapit na barangay, town sa amin. Tumakbo siyang konsehal. Nakita namin na naglabas din siya ng pera, ginawa niya ang lahat, pero pagkatapos ng eleksyon, natalo siya. Talo. Alam namin talagang pinopost niya na nahihirapan sa pagkakampanya, naglabas siya ng certain amount na pera. Pero alam niyo po,
nakakapagtaka at nakakatuwa din ang kanyang naging reaksyon pagkatapos ng eleksyon nung natalo siya. Right after ng eleksyon, sabi nung isang pari na kasamahan namin, nagsimba siya at nagpa-intensyon, pagpasalamat. Sabi naman namin, bakit niya nagpasalamat? Talo ka naman. Pagkatapos niya magsimba at magpasalamat kasama ang kanyang pamilya, nagbakasyon sila. Inisip namin, mukhang malaki ata ang nakuha nito nung nakaraang kampanya. Malaki ata ang suporta na natanggap nito. Kaya nakapagbakasyon. Kaya nung isang beses na kami ay nag-alumni, tinanong namin siya, parang ikaw ata ang pinakamasayang kandidato na natalo nung nakaraang eleksyon. Alam mo, nakakatuwa ang kwento niya. Sabi niya, nagpasalamat ako after ng eleksyon dahil at least hindi ako nagkasakit during the campaign period. Sabi niya, nakakapagod man, mainit, puyatan man, pero hindi ako nagkasakit, hindi nagkasakit ang aking pamilya. Kaya kailangan kong magpasalamat sa Diyos. Sabi niya, pagkatapos ng eleksyon, nagbakasyon kami bilang isang pamilya dahil gusto kong bigyan sila ng panahon. Dahil wala akong panahon sa kanila nung campaign period. Ang importante, ipinakita ko sa lahat na ginawa ko ang lahat upang kumbinsihin ang mga tao na manalo ako, pero wala na sa aking kontrol ang resulta ng eleksyon. Kaya sabi niya, masaya pa rin ako dahil maayos ang pangangatawan ko. At kung ano man ang naging resulta, at least alam ko, lumaban ako kasama ng ibang mga kandidato at may mga taong nagtiwala sa akin. Kulang man ang mga taong nagtiwala at bumoto sa akin, pero at least sabi niya, ngayon alam ko, may mga taong nagtiwala at bumoto sa akin. Ito siguro ang magandang paalala sa atin. Bilang Kristiyano, anuman ang ugali mo na ihinaharap sa ibang mga tao at sa Diyos, yun ang sumasalamin. Hindi lamang ng iyong relihiyon, kundi ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Anumang ugali na mayroon tayo na ipinakikita sa iba, ito ang makikita nilang ugali ng isang Kristiyano. Ito ang makikita nilang ugali ng isang parokyano ng Peña Francia. Now, ang tanong, ano bang ugali ang ating ihinaharap sa ibang mga tao? Lalong-lalo na kapag yung mga tao ay hindi maayos ang kanilang pakikitungo sa atin. Ano bang ugali ang ating ipinapakita sa mga sitwasyon na wala tayong kontrol? Anong pag-uugali ang ating ihinaharap sa ibang mga tao na sumasalamin sa ating pagiging Kristiyano?